Hello guys, i-unbox ko muna itong aking binili na bagong capacitor tester or capacitance meter. Bago ko i-share sa inyo kung paano ito gamitin. So, yan ang sealer at yan naman ang aking binayaran kasama na yung shipping fee. Nabili ko ito sa Lazada. So, ito ay nakasulat na capacitance meter. Ano nga ba ang capacitance meter? Ang capacitance meter ay isang measuring instrument na ginagamit para sukatin ang capacitance ng kapasitor. Yan ang itsura ng ating capacitance meter. Yan naman ang selector knob na naka-off position. Yan naman ang kanyang measurement range or capacitance range. Yan naman ang kanyang probe input terminal. Ito yung kasama niya, mayroon siyang test rod. Sa paglagay ng test rod, mayroon naman dyan color coding. Kung alin ang color red terminal, ay doon nyo yan isasaksak. Sa color black terminal, ay doon nyo rin isasaksak. Yan ngayon ang position ng ating test rod. Ngayon ay titingnan natin kung ano pa ang ibang kasama. Meron siyang kasamang operating manual. At may kasama rin siyang battery. Kung makikita nyo, yung kanyang battery ay 9 volts. Sa paglalagay ng battery, may makikita kayong arrow dyan. So, kung saan ang arrow ay doon ang tulak ng kanyang cover. So, ganito ang position sa pagtanggal ng cover para may lagay yung battery. Yan ang kanyang battery terminal. So, ang kanyang battery terminal ay plug-in type. Yan naman ay hindi pwede mabaliktad dahil magkaiba yung sukat ng positive terminal at negative terminal. Ibig sabihin ay susundin nyo lang yung position ng terminal. Sa paglagay ng battery ay iingatan na hindi maipit yung kanyang wire terminal. So, yan ngayon ang position ng ating battery. Ngayon ay pupunta na tayo kung paano ito gamitin na kapasitan sa meter. Kung mapapansin nyo, may nakasulat na 200 PF at 2,000 PF. Ang ibig sabihin yan ay picofarad. Ginagamit ang measurement na yan sa mga maliliit na kapasitor. Katulad nito na mga kapasitor. Dito naman sa taas may nakasulat na 20 NF at 200 NF. Ang ibig sabihin naman yan ay nanofarad. Ganon din ay ginagamit din ito sa pagsukat ng maliliit na kapasitor. So ito yung mga kapasitor na sinusukat na capacitance range na nanofarad. Dito naman na bandang gitna hanggang pababa ay may nakasulat na 2 UF, 20 UF, 200 UF at 2,000 UF. Ang ibig sabihin naman yan ay microfarad. Ang range na yan ay para sa mga kapasitor ng electric fan. Para rin sa mga kapasitor ng washing machine. Para rin sa kapasitor ng AC motor. At kapasitor din ng air conditioner. So, ibig sabihin, ito yung pinaka-common na ginagamit na measuring range ng capacitance sa tester natin. Dito guys, dahil ang inaayos ko ay mga electric fan at washing machine,
Ang may papakita ko sa inyo na ititest natin na kapasitor ay sa electric fan at saka washing machine lang. Para may share ko sa inyo kung paano gamitin ito. So, dito lang tayo sa microfarad. Mula dito sa 2 UF hanggang dito sa 2,000 UF. Pero itong 2,000 UF, bihira lang ito magamit. So, yun ngayon ay naka-off position. So, dito, may note dito na discharge capacitor before connecting. So, ibig sabihin, i-discharge natin yung capacitor bago tayo mag-test kahit anong capacitor. So, ito nga pala yung model ng capacitance sa meter natin. So, mag-umpisa tayo dito sa 1.2 UF. Kung 1.2 UF ang susukatin natin, ay ilalagay lang natin dito sa 2 UF. Yun guys, kailangan na 0. Naka-0 siya. So, dito, pwede ganito lang ang pag-discharge sa kanya. Isi-short lang to. Yan, ganyan. Bago natin i-test. So, dito, sa pag-test nito, kahit magkabaliktad dyan, walang problema, walang polarity ito. So, makikita nyo guys ay 0.399 yung kanyang reading. So, ang ibig sabihin nito ay sira na itong kapasitor. So, dito guys, nakikita natin kaagad kung pwede pang kapasitor hindi sa pamagitan nitong capacitance sa meter natin. Sunod naman itong 1.2 din. Yan. Sukatin din natin ito. So, ganito lang pag-discharge yan. Si-short lang dito. Yan. Discharge na yan. Yan guys, kung makikita nyo, 1.142. So, ang ibig sabihin nito ay okay itong kapasitor na to. Kung computein nyo, ipasok siya sa plus or minus 5%. Yan. Nakasulat naman dyan. Sunod naman itong 1.5. 1.5. Discharge. So, itong kapasitor ay okay. 1.5 siya. 1.5 dito, 1.5 dito. Sa 1.5, dito pa rin tayo sa range na 2 UF. So, 1.5 pa rin. Yan guys, kung makikita nyo, 0.99 na lang.
itong 1.5. So ang ibig sabihin nito ay hindi na ito pwede na kapasitor. Ngayon ang susunod natin ay 2.0 microfarad. Kapag 2.0, mas maganda ilalagay natin siya sa mas mataas na range. Dahil ito, pag sinukat ito, minsan sumusobra itong 2.0 microfarad. Kaya kung naka-range tayo ng 2 UF, ay mag-i-error yan kung susobra tayo dito sa sukat. So mas maganda ilalagay natin dito sa 20 UF. So ito guys yung ko pang discharge itong wire na to. Yan. Ilalagay lang yan dyan at isi-short dito. Yan, ganyan. I-short lang yan dyan para ma-discharge siya. Yan guys, kung makikita nyo ay 2.0. 2.0 din dito, 2.0. 03. Yan guys, di makikita nyo, sumusobra siya. So kung nakalagay ka dito sa 2 UF, mag-i-error yan. Okay guys, so ang ibig sabihin nito ay okay itong kapasitor. Ang susunod naman natin ay para sa dryer motor na kapasitor 5 UF. So ganun din, di-discharge din natin bago sukatin. Yan guys, kung makikita nyo ay 5 UF. So okay itong kapasitor. Kita nyo naman bago. So ito naman, sukatin din natin ito 5 UF din. Yan. Dryer motor. Para sa dryer motor ito. Discharge. So makikita nyo guys, 5 UF, 2 UF na lang. So, ibig sabihin yan ay sira na itong kapasitor. So nakikita nyo guys, madali natin nakikita ang kapasitor kung okay pa o hindi na. Hindi tayo naghuhula-hula. So sira itong kapasitor. So meron pa tayo isang susukatin na 5 UF. Tingnan din natin. Yan guys, 5 UF din ito. So ganoon din, discharge din. Zero. Zero guys, oh. Kitang-kita, walang reading. So, sira itong kapasitor. Napakaganda nitong capacitance meter natin. So, dito naman tingnan natin ito.
10UF. Yan. So, kung 10UF, dito tayo maglalagay sa range na 20UF. Okay guys, hindi ito pwede ilagay sa 2UF at magkakaroon ng problema yung tester natin pag ilagay natin yan sa 2UF na range. So, pag 10UF, ang mini-measure natin, naka 20UF. Ibig sabihin, mas mataas ang range natin kaysa sa sinusukat natin. So, ganoon din, discharge din, yan. Tapos sukat. Yan. Kung makikita nyo, ang 10UF ay 3.8 na lang. 3.81. So, ano ibig sabihin yan? Ito ay hindi na pwede ang kapasitor natin. Sara. So, ganito rin. Ito, 10UF din. Ibang brand. So, okay. Okay siya guys. 10UF. 10UF dyan ang na-reading natin. So, ito pa. 10UF din. 450 volts. Sukat. Yan guys, kita nyo, walang reading. Sa 10UF nya, walang reading. So, sure ball ito nasara. Yan, napakaganda itong tester na to. Ito ay tinatawag na dual capacitor. Sa isang terminal niya ay 4UF. Yan o. Ito nyo, 4. Tapos yung isa 9UF. Yan. Huwag yung baliktarin ng ganyan dahil ang marireading nyo ay 6UF. Yan. So, nakikita nyo dito ang numero ng 4 ay ganyan. So, ito ay 9UF. Ganon din, discharge at sukat. Seven 7UF. So, computin natin guys. Seven ay 9 minus 5%. So 8.5. So wala na, hindi na siya pasok sa rating niya. Dahil ang rating niya ay 7.
Hindi ibig sabihin na hindi iikot yan. Yung motor, iikot pa rin yan ang motor. Kaso mahina na. Mahina na ang ikot niyan. Kung ganun din itong isa, sukatin din natin. Yan, 3.9. So, okay pa ito. Pasok pa ito sa 5%. 3.9. So, ito guys, mayroon din tayo ditong dual capacitor. May rating siya na 3 UF at saka 10 UF. Yan. Ang color coding niya, yellow, orange, purple at blue. Ang 3 UF, purple at blue. So ito yon. Ay ganun din. I-short din natin bago tayo makuryente. At saka natin ilalagay yung test rod. So, pasok pa siya guys. Okay pa itong kapasitor. 2.9. Ito naman natin yung kabila. So 9.7. Minus 5%. 9.5. 9.7. So pasok pa siya sa range niya na 10 UF. Ang susunod naman natin ay 30 UF na kapasitor. So, katulad ng sabi ko kanina, kapag 30 UF ang susukatin natin, lalagay natin siya sa mas mataas na range. Dito naka-range tayo sa 20 UF. Ito ay hindi na pwede dahil masisira ang tester natin pagka inilagay natin dito sa 20, nasusukat tayo ng 30. So, ilalagay natin dito sa 200 UF. Yan. So makikita nyo guys, lumilipat yung decimal point niya. So ganun din, kapag ganito na kapasitor, kailangan talaga i-discharge natin. So, ito guys ay hindi na umabot sa kanyang range. Ayan o, 28.5 sa 5%. So, ito guys sa 27 na UF na lang siya. Dito sa 30 UF. So, ibig sabihin yan ay mahina na itong kapasitor. So, ganun guys ang paggamit nitong capacitance sa meter or capacitor tester. Dito, kung makikita nyo, may adjuster siya na 0. Ito ay ginagamit kapag tayo dito ay naglalagay ng range dito sa maliliit. Yan, maginsan, makikita nyo, may lumalabas na
numero yan. Dito. So pagka ganyan, ilalagay natin dito sa 0. Ito, ipitin natin yan. Hanggang mag-0 siya. So yan guys ang gamit nitong adjuster na to. Hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y nakapagbigay ko sa inyo ng kunting idea or kaalaman